Kamakailan lang, nag-viral online ang isang resort na itinayo sa Chocolate Hills. Legal ba ang pagtatayo ng istruktura sa loob mismo ng isang protected area? May swimming pool na may slide, cottages at mga kwarto. Ito ang Captain's Peak Garden and Resort na matatagpuan sa Sagbayan, Bohol. Pero ang kakaiba sa resort, nakatayo ito mismo sa gitna ng Chocolate Hills. Sabi ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, 2007 nang makakuha ng titulo sa lugar ang may-ari ng resort. Mas nauna ito bago ideklarang protected area ang Chocolate Hills noong 2018. Nakakuha raw ang resort ng clearance mula sa Protected Areas Management Board o PAMB para makapagpatayo ng commercial area. Sa loob po ng isang protected area, there are what we call a strict protection zone and a multiple use zone. This particular area where Captain's Peak is declared as a multi-use zone. 2019 nang makakuha naman ang resort ng business permit mula sa lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Ang problema, sabi ng DENR, sa dalawang pagkakataon na na-isyuhan ng Captain's Peak Garden and Resort ng PAMB Resolution noong 2018 at 2022, wala itong nakuhang Environmental Compliance Certificate o ECC. The fact na nagtayo po sila, much more na nag-ooperate sila without an ECC is already a violation. So they are in continuous violation right now. Aminado ang resort na wala silang ECC. Wala mo na problema na mo nga wala ni isisi. Isod lagi ning ignorante kay taba. Magkuan og business mo na nay lesson to learn. So atay mahimo ato dyan ang paningkamutan nga i-comply. Ang tanong, paano nabigyan ng resort ng business permit ng LGU kung wala itong ECC? Pagkaintindi po namin, when there is a PAMB resolution or clearance, that's it. Dahil sa kawalan ng ECC, September 2023, nag-issue ang Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Bohol sa resort ng Notice of Violation. Sa kabila nito, nagpatuloy sa operasyon ng resort base na rin sa mga post online. Dito rin ginanap ang swimming competition para sa Bohol Provincial Meet nito lang February 2024. Nito lang March 14, nagbaba ng cease and desist order ang DENR para pansamantalang ipasara ang resort. Kasi ang nangyayari ngayon parang naghuhugas ng kamay ang mga tao. Sabi ng LGU binigyan ng permit ng DENR. Ang sabi ng DENR binigyan ng permit pero kailangan ng Environmental Compliance Certificate ng ECC. Pero alam naman natin na yung pagtatayo hindi naman overnight, 'di ba? Naghukayan para sa swimming pool. Nagtayo ng building. So ang tanong hindi ba natulog ba sila sa pansitan? Bakit hindi alam ng LGU na nakansila? Hindi ba sila nag-uusap pero sila member ng Protected Area Management Board? Samantala, sabi ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, ano ba yung mga nalabag niya sa criteria when it was declared as a global geopark? Kailangan kasi natin makita is whether the guidelines of the Protected Area Management Board of the Chocolate Hills is strict enough, no, to ensure that we are able to protect, no, the Chocolate Hills, no, in its geological significance. lumalabas na hindi lang pala ito ang naipatayong istruktura sa may Chocolate Hills. There's the view deck talaga na owned by the government. There is that Sagbayan Peak, which is an old structure, and yung Good Agta. So our presumption is that they went through the process and they were able to get the required permits. Paniniguro ng DENR, sisilipin nila kung dumaan sa proseso at kumpleto sa mga requirements ang ibang itinayong establishmento sa lugar. Whatever the policies, laws, rules, and regulations applicable to this particular establishment, we will apply it equally. Sa pagkakataong nalalagay ang mga ito sa matinding banta, mas dapat na maging mataas sa mga pamantayan ng pamahalaan. Mahalagang nasusunod ang mga alituntunin, mahigpit na naipatutupad ang mga kautusan at batas, at ang mga lalabag mapanagot. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.